Dear IFM. Hello mga idol. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rafi. 35 years old, na mula sa Taguig City at isang proud member ng LGBTQ. Matagal na akong avid listener ng Dear IFM, pero ngayon lang ako nagkaroon ng dahilan para sumulat at magbahagi sa inyo ng kwento ko. Nagmamay-ari nga pala ako ng isang hair salon sa lugar namin. Katulong ko ang pinsan kong si Margie at katiwala naman namin si Aileen. Maayos naman ang buhay ko mga idol. Kontento na ako sa kung anong meron ako. Hanggang sa nakilala ko si Raymart. Sabihin na nating may pagkamarupok ako pagdating sa pag-ibig. Kaya nagawa kong magpaunto sa kanya noon at naging halos bangko niya ako para sa kanya. Pero sabi nga nila, lahat ng katangahan may katapusan. Mga ilang buwan din akong naging tanga nun sa kanya hanggang sa nagising na lang ako sa katotohanan. Kaya nagawa kong palayain ang puso ko kay Raymart. Mga idol, akala ko hindi na muling makakapasok pa si Raymart sa buhay ko. Pero akala ko lang pala yun. Dahil isang araw, may nalaman akong balita na sobrang ikinababahala ko. Hoy! Margie! Ayusin mo nga yung pagwawalis mo dyan. Bawat sulok dapat malinis. Opo, madam. Pagkatapos mong magwalis dyan, mag-mop ka na rin para mawala yung mga mantsa-mantsa ng sahig. Yes po, madam. Pagka-mop mo, patuyuin mo muna, ha? Sasabunutan kita. Pag natuyo na, saka mo lagyan ng Starwax Floor Wax. Kintab ay to the max. Opo. Teka, bakit ako lang yung inuutusan mo? Nasaan si Aileen? Ay dapat nga siya nagpapahid dyan sa sahig eh. Kasi po, siya ang nakatoka sa paglalaban ng tuwalya na ginagamit ang buong araw. Kasama na dun yung mga ginagamit sa pagpapakulay. Oh, okay ka na, te? Akala ko mas pabor ka sa kanya kaya ako lang yung pinagtatrabaho mo dito. Ay! Oy, saan mo naman nakuha yan? Ikaw talaga, ang daming pumapasok dyan sa kokote mo. Pagbutihin mo na nga lang yung pagwawalis mo dyan. Madam, nandiyan yung ex-lover mo. Mukhang magpapakita naman sa'yo para mangutang. Kapit lang, madam ha. Huwag magpapadala. Hi, Rafi. Sarado ang bangko. Bawal, bawal, bawal! Hindi mo pa nga nababayaran sa akin yung inutang mo nakarang buwan? Diyos ko. Grabe naman to. Porke duman ako dito sa parlor mo, utang na ako agad. Di ba pwedeng duman lang talaga? Ay, naku. Tigilan mo nga ako. Ano bang kailangan mo dito? Oh, Raymart, ang aga mo naman. Di pa ako tapos sa mga ginagawa ko eh. Maaga kasi ako nakaalis sa trabaho, kaya dumiretso na ako dito. Okay lang ba kung maghintay ka pa ng isang oras? Sure, ayos lang. Teka. Wait a minute. Ano kaganapan to? Hindi ko pala nasabi sa'yo. Girlfriend ko na si Aileen. What? Hoy, Aileen. Ano to? Totoo ba to? Oo, kahapon lang. Sabi ko naman sa'yo eh. Hindi ako mangungutang. Nagpunta ako dito para sundin ang girlfriend ko. Carry lang naman yan. Basta, hoy, huwag istorbo yan sa trabaho ha. Nagkakaintindihan ba tayo, Aileen? Oo naman. Siya, back to work na mga bakla. Doon ka na muna ha. At ikaw, diyan ka lang. Ayoko nang nagpapakit din sa... Nako, sa trabaho tayo, nakakairitang tignan. Opo, balik po muna ako sa trabaho. Sige, bibili lang muna ako ng tinapay sa labas tapos balik agad ako dito, okay? Wala na talaga. So tama nga ako, madam. Pinupormahan nga ni Raymart si Aileen. Sabi ko naman sa'yo eh. Ano naman ang masisay mo doon? Wala. May dapat pa ako masay. Alam mo, matagal na ako nakamove on dyan kay Raymart, no? Ikaw ba naman, Diyos ko, gawin kang bangko? Wala namang bitaw yon. Hindi ka man lang ba matuturn off? Diba, yun naman yung sabi ko sa'yo nung una pa lang. Ang kaso, masyado kasing bulag-bulagan dyan sa pagiging inlababo mo sa kanya. Buti nga tumigil-tigil ka sa kabaliwan mo eh. Dahil kung hindi, baka kinalbo na kita ng bonggang-bongga. Pero madam, yung totoo, okay ka lang ba, ha? Oo naman, te. Bakit naman ako magiging hindi okay? Kaloka. Bumalik ka na nga sa trabaho mo, yung pagwawalis mo dyan. Masyadong matabil to. Idol, parang kapatid na rin ang turing ko kay Aileen.
Kaya noong sinabihan ako nila ni Raymart na may relasyon daw sila, sobra akong nag-alala sa alaga ko. Tulad ko kasi, may pagkamarupok din yon sa pag-ibig. Mabilis mauto dahil mabilis din ma-in love. Kaya naisip ko na kung papaalalahanan ko siya, malaki ang tsansa na hindi siya matulad sa akin na sa huli, naging sawi rin sa pag-ibig. Aileen. Aileen! Po? Natiklop mo na ba lahat ng tuwalya? Dapat maayos yan para wala na tayong iintindihin bukas. Opo, maayos naman po at malinis na po ang lahat. Very Gucci. Halika na. Sumabay ka na sa akin pa uwi. Hatid kita sa inyo. Huwag na, susunduin naman ako ni Raymart. Hintayin ko na lang siya dyan sa harapan. Kalas 10 na? May date pa rin kayong dalawa? Hindi, sabay lang kaming umuwi dun sa tinutuluyan niya. Sa isang bubong lang kayo nakatira? Opo, Alam ba to ng pamilya mo? Diyos ko, nakikipag-living ka na kagad. Magdadalawang buwan pa lang kayo ni Raymart. ayos lang po yun. Tsaka wala rin naman akong pamilya. Ay, Diyos ko, mga kabataan ngayon. Baka naman masyado kung nagpapadalos-dalos sa pag-ibig, Day. Nako, ikaw ang matedihado dyan kapag inatake ka ng pagkasira ulo niya ni Raymart. Mahal ako ni Raymart. Oo na. Pero siguraduhin mo lang dahil hindi puro pag-ibig lang naman ang nasa utak niyo ng dalawa. Alam mo ba na mahal ang mga bilihin ngayon? Kaya dapat doon ka sa lalaking kaya kang buhayin. Ani mo naman ang pagmamahal na yan? Diyos ko, pareho naman kumukulo ang tiyan ninyo. Sinasabi mo ba yan dahil may gusto ka pa rin kay Raymart? Nagsiselos ka ba? O baka sinasabi mo lang yan para magkasira kaming dalawa? Excuse me? Pakiulit nga yon. Concern lang ako sa'yo. Dahil yan, kilala ko yan si Raymart. At didiretsahin na kita ha. Wala kang future doon. Pero ikaw, kung bet mong asin na lang didildili mo balang araw, edi sige go! Mahala ka. Basta ako pinagsabihan kita. Medyo naimbyerna na talaga ako sa mga sinagot sa akin ni Aileen. Ako? In love pa kay Raymart? Nako, imposible nang mangyari yon. Once na magising ka na, sa katotohanan, hindi ka na muling makakatulog pa sa kasinungalingan. Mga idol, tulad ng inaasahan ko, nakipagtanan si Aileen kay Raymart. Nang hindi na siya bumalik pagkatapos niyang mag-day off, alam ko na kaagad kung ano ang nangyari. Ilang buwan din akong walang naging balita noon kay Aileen. Hindi na rin ako umasa na babalik pa siya dahil siguradong nagpapakalunod na yon sa pag-ibig. Hanggang isang gabi... Diyos ko. Ay, uy! Huwag ka namang Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Nasaan ba si Raymart? Huwag mong sabihin may nangyari masama. Ano? Hindi. Iniwan na niya ako. Nag-iisang buwan na siyang hindi umuwi sa tinutuluyan namin. Tapos nabalitaan ko na lang na umuwi na siya sa probinsya nila. Hindi ko na siya matawagan. Ano ba kasi nangyari? Nag-away ba kayong dalawa? Bigla na lang kasi siyang nagbago simula nung sinabi kong buntis ako. Diyos ko po! Putis ka! Ay nako, sinang sinasabi ko sa iyo eh. Sige, ganito, susubukan kong tawagan si Raymart. O di kaya ipapahanap ko na lang siya dun sa kakilala ko sa probinsya nila. Hihilain natin yung tok-tok ng lalaking yon. Tahan na. Tumahan na. O ano nang plano mo ngayon yan? Hindi ko na alam. Umalis na rin ako doon kasi wala na si Raymart sa tinitirahan namin. Wala na akong pambayad ng upa kasi binayaran ko ng lahat ng utang niya dito. Ilang araw na siyang nangungulit kasi... Ay, Diyos ko naman. Kahit kailan talaga sakit talaga sa ulo yung hayop na yan. O, total, nandito ka na rin naman sa akin. At alam kong makikiusap ka na, dito ka muna makituloy. O, sige na. Tumahan ka na. Ayos lang. Salamat, Rafi. Maraming salamat po. Salamat talaga. O na, sige na. O, mag-ayos ka na. Basang-basa ka, Diyos ko. Ayokong umiiyak dito sa bahay. Buntis ka, bawal ang stress sa'yo. Doon ka na muna matulog sa kabilang kwarto. Maligo ka at magpahinga ka, ha? Saka tayo mag-usap at malaman yung mga plano mo, ha? Opo, salamat ulit. Oo, sige na, wala yun.
Madam, sigurado ka ba talaga sa balak mo? Ano gusto mong gawin ko? Nakakagulat naman to. Nakakaawa yung lagay nung bata. Iniwan ng jowa tapos juntis pa. Wala siya kamag-anak dito sa Maynila. Ayaw namang umuwi ng probinsya dahil maghihirap lang daw siya doon. Ay, nakakaloka naman yan si Raymart. Pagkatapos magpakasarap, saka na lamang iiwan. Nasaan ba yung walang hiyang yan? May malay ko. Parang biglang nawala na lang na parang bula. Saka, alam mo, malamang sa malamang, hindi na yung magpapahanap. Diyos ko, tumakas na nga lang sa responsibilidad, di ba? Kahit buwisit ako dyan sa Aileen na yan, nakakaawa din eh. Ay, naku, sobra. Hindi naman kasi nag-iingat. Ang mura-mura ng isang box ng hindi ba na gumamit? O ayan, buhay kang bata ka, naging peg nila. Nakakaloka. Kaya nga. Kahit anong tulong ang pwede kong ibigay dyan. Dahil naaawa ko, syempre, bibigay ko rin. Naku, madam ha, baka naman ginagawa mo yan para kay Raymart na naman. Hoy. Nag-aalabida, kontrabida ka na naman. Sa una tumutulong pero may plano palang iba. Luka to. Hoy, wala. Tapos bawasan mo nga yung panonood mo ng teleserye kung ano-anong pumapasok sa kukote mo. O bakit? Wala nga ba? Nako, patagal na ako nakamove on kay Raymart. At sa awa ng Diyos, natapos na rin ang kaibangan ko dyan sa taong yon. Gusto ko na lang talagang tulungan si Aileen dahil naaawa ako sa kanya. Kailangan ng tulong ng anak niya. Yun lang. Walang iba. Idol, hindi na rin naman ako nagulat kung hindi pinanagutan ni Raymart si Aileen. Ganun naman kasi ang lalaking yun. Sarap ang parating gustong gawin sa buhay. Ayaw mahirapan, ayaw magsakripisyo. At dahil naawa na rin ako sa kalagayan ni Aileen, naisip ko na pansamantala ko munang akuin ang pagiging ama sa kanyang magiging anak. Mga idol, sinagot ko ang lahat ng mga gastusin para sa pagbubuntis at panganganak ni Aileen. Ni piso wala akong pinabayaran. Nung una, nahihiya pa siya dahil hindi ko naman daw anak ang dinadala niya. Pero parati ko namang sinasabi sa kanya na wala namang ibang magtutulungan kundi kami-kami lang. Kaya paninindigan ko ang pagtulong kay Aileen hanggang sa nakapanganak na ito. Aileen, salamat naman nakauwi ka na rin. Alam mo bang kanina pa to gising? Mulat na mulat ang mga mata. Diyos ko, kung ano-ano ng mga pinagagagawa ko. Para lang talaga... Hoy, sino yan? Anong ginagawa niyan? Anong ginagawa niya sa pamamahay ko? Nandito si Raymart para... Para kunin ang mag-ina ko. Wow! Kung makapagsabi ka na mag-ina ko, parang napakadakila mong ama. Wow! Ay, wala kang mag-ina dito. Mali ka ng bahay na pinuntahan. Oy, Aileen, paalisin mo yan. Chupi! Sino ka ba para paalisin ako, ha? Para pigilan ako na kunin ang mag-ina ko. Baka nakakalimutan mo, anak ko ang bit-bit mo, ha? Wow! Sino ako? O sige, magpapakilala ako sa'yo. Ako lang naman ang sumalo ng lahat ng responsibilidad. Ako ang bakla dito, pero kayo nagpakalalaki, Diyos ko! Ay, ako ang tumayong ama sa sinasabi mong anak mo. Gets mo, ha? Magkano ba nagastos mo sa kanila, ha? Sige, babayaran ko. Sabihin mo lang. Tama na nga, tumigil na kayong dalawa. Teka, oy, paano mo ko babayaran? Wala kang ang pera, di ba? Tinakbuhan mo nga to si Aileen. Oy, sige, sabihin mo sa akin. Bakit mo ginawa yon? Kasi alam mong hindi mo kayang bumuhay ng pamilya. Kasi alam mo, wala kang datong. Kung makapagsalita ka sa akin, ha? Oh, Di ba patay na patay ka sa akin dati? Baka nga ginagawa mo yan para makuha ko kay Aileen, ano? Kadiri kang bakla ka. Tama, no? Di ba? Hindi mo naman gagawin yan kung hindi dahil sa akin, eh. Ano ba? Tama na! wow! GGSS yarn! Kupal yarn! Para sabihin ko lang sa'yo, pinagsisisihan ko yung lahat ng mga nagawa ko para sa'yo. Hindi ko maintindihan kung anong nakita sa'yo ni Aileen, eh. Tingnan mo nga sarili mo. Hindi walang branded sa suot mo. Wala kang ang pagmamalaki at mas lalong nawalan din dahil hindi mo alam kung paano gamitin ang pagiging lalaki mo. Sarap lang palang alam mong gawin. Tumigil na nga kayong dalawa! Akin na nga si Annie! Hoy, Aileen, huwag mo sabihin sa akin na sasama ka dyan sa lalaking yan. Huwag mong kakalimutan at tinalikuran ka ng lalaking yan ng mga panahon na kailangan mo siya. Pwede ba, Rafi? Huwag mo kaming pakialaman. Wala kang karapatan na panghimasukan ng desisyon ni Aileen. Sige na, Aileen. Mag-impake ka na. Kunin ko na kayo. Taga! Agad-agad! Rafi, tama na! Ayoko ng pagtatalo. Tama na, please. Ayusin ko na yung mga gamit ko. Ano te?
Katangahan na naman ba to? Version 2.0 ang peg mo ngayon? Talagang sasama ka dyan kay Raymart? Baka nakakalimutan mo. Iniiwan ka niya nung nalamang buntis ka. Nakalimutan mo na rin ba yung hirap at sakit na tinanas mo sa kanya? At ipapaalala ko ulit sa'yo Nung nakita ulit natin siya, anong sabi niya sa'yo? Hindi ka niya pananagutan. Ito ang dapat kong gawin. Kahit balik-balik na rin ang mundo, tatay pa rin siya ni Annie. May karapatan siya sa bata. Hoy, kung gano'n, idingan mo ng sustento. Tutok-tokan kita Ganun lang naman yon. Hindi mo kailangang sumama sa kanya. Alam mo, pwede naman dito pa rin kayo ni Annie sa akin. Pwede naman yung dalaw-dalawin ng bata. May karapatan din ni Annie na magkaroon ng pamilya. Alam kong marami kang nagawa para sa amin. At babawi pa rin ako sa'yo. Pero kailangan ko itong gawin. Gusto kong bigyan ng isa pang pagkakataon si Raymart. Pag-asa? Sa tingin mo may pag-asa pa yan? Tingnan mo nga. Di man lang nagpasalamat sa akin, inangasan pa ako. Iyabangan ako, kala mo naman napaka-responsabling ama. Aileen, ako na nagsasabi sa'yo, mali kang desisyon ang ginagawa mo. Pasensya ka na, Rafi. Nakapag-desisyon na ako Sasama na ako kay Raymart. Iniisip ko lang ang kapakanan ng anak ko. Ayokong matulad siya sa akin na lumaking hiwalay mga magulang. Pero kasi... Hindi na magbabago ang isip ko, Rafi. Pasensya ka na. Pero ano man ang mangyari ngayon, gusto kong malaman mo kung gaano ako nagpapasalamat sa'yo. Malaki ang utang na loob ko sa'yo kaya palang araw, babawi ako. Pangako. Idol, kulang na lang, iumpog ko ang ulo ni Aileen sa pader para matauhan. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit pagkatapos ng ginawang pagtalikod sa kanya ni Raymart nung una, pumayag pa rin siya makipagbalikan dito. At dahil sa inis ko, hinayaan ko na lang siya. Hinayaan kong bumalik na naman siya sa pagiging tanga at baliw sa pag-ibig. Pero kahit sinabi ko sa sarili ko na wala na akong pakialam kina Aileen at sa anak niya, may mga gabi pa rin akong napapaisip kung kamusta na kaya sila. Tinatrato kaya sila ng mabuti ni Raymart? Masaya kaya sila? Kaya isang araw, bigla ko na lang hinila si Margie upang puntahan si Aileen sa bahay nila. Nagdarasal ako na sana nasa maayos silang kalagayan. Hindi nang sa ganoon, mawala ang kabang nararamdaman ko. Rafi, anong ginagawa mo dito? Dumadalaw. Matagal ko na rin kasi kayong hindi nakikita. Natutulog pa si Annie. Okay lang. Sige na, walang problema. Aileen! Bakit wala pang lutong ulam Gutom na ako. Ano ba? Pasensya na Margie at Rafi magluluto ako maya-maya. Asikasuhin ko lang sila Rafi. Gusto kasi nilang bisitahin si Annie. Sus! May bakla pala tayong bisita Nagmamalaki niyang may pera siya, di ba? Di siyang pagbili mo ng pagkain. Ang kapal ng fes, akala mo namang gwapo, mukha namang walis ting-ting. Balik ko kaya ng buto to. Manahimik ka dyan. Ayoko ng gulo. Hayaan mo na. Bilisan niyo, umalis na kayo. Ni-istorbo niyo kami. Ikaw, huwag kang magpapapasok ng kung sino-sino lang Wala ka na talagang kinawang tama. Sina Rafi naman yan Pwede nilang bisitahin si At sa Annie. tingin mo, yun lang ang gusto niya, ha? Hindi ko alam kung marunong ka bang makapansin o talagang tanga ka lang. Pwede ba? Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Aileen. Baka nakakalimutan mo na yan ang anak mo. Hindi kung sino-sino lang. Kahit kailan talaga, hindi ko inaasahan na gaganda ang ugali mo. Hindi ko ginaganyan si Aileen. Nire-respeto ko yan. Alam mo kung anong nakakatawa? Ako yung bakla sa ating dalawa pero parang ako yata ang mas may alam kung paano tratuhin ng tama ang isang babae. Tama na! Pwede ba ayoko ng gulo? Yan ang kausapin mo. Makakalis na nga muna dito. Ay, Diyos ko po, akala ko mag-aalaman ni Pacquiao ka na, madam. Ano, ihanda ko na ba yung outfit mo? Che, tumahimik ka nga dyan. Aileen, pwede pa tayo mag-usap? Sige. Labas lang ako Ako na lang bibili ng pagkain. Bye-bye. Sige na. Umamin ka nga sa akin. Kumusta ba talaga ang lagay mo kasama ni Raymart? Ayos lang. Mainit lang talaga yung ulo niya ngayong araw. Alam mo na, mainit. Natanggal kasi siya sa trabaho rin Ano? Teka, kailan pa? Nung isang buwan pa. Ay, Diyos ko. Isang buwan na siyang walang trabaho? Paano yung kinakain niyo buong araw? Yung pangangailangan ni Annie.
Nakakaya naman eh. May mga nalalapitan naman kami. Ay, Diyos ko naman. Aileen, bakit hindi ka man lang lumapit sa akin? Alam mo naman na isang sabi mo lang, magbibigay ako kagad. Yun ang nga sinasabi ko eh. Sa umpisa lang talaga yan. O, tingnan mo, tama ako, di ba? Anong gusto mong gawin ko? Umalis ulit? Nagdesisyon na ako kaya dapat kong panindigan to. Panindigan. Panindigan kahit na kumakalam ng sikmura ninyo mag-ina. Kung ako sa inyo, bumalik na kayo sa bahay. Walang plano para sa inyo si Raymart. Uutumin lang kayo niyan. Umuwi na kayo, sige na. Ako nang bahala sa inyo. Hindi mo kailangan si Raymart. Mga idol, sa huli, hindi pa rin sumama si Aileen sa akin. Kung pwede ko nga lang nahilahin siya, ginawa ko na. Pero nire-respeto ko pa rin ang desisyon niya at umaasa na matatauhan din siya. Panay ang chat ko noon sa kanya para kamustahin sila ng bata. Maya't maya ko ring sinasabi na anumang oras na gusto nilang umalis. Sa poder ni Raymart, welcome sila sa bahay ko. Na sa kabila ng lahat, handa pa rin akong tulungan siya. Hanggang isang gabi... Ano, sabihin mo, anong ginawa sa'yo ng lalaking yon? Sabihin mo sa akin. Nasaktan niya ako. Umuwi siya ng lasing kagabi. Tapos hindi ko mapataan si Annie kaya naingayan siya dahil sa iyak niya. Narindi siya kaya nagalit. Sumigaw tapos gusto niya sanang paluin yung bata kaya humarang ako. Kaya ako yung napagdiskitahan niya. Oh, yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Pati nga. Diyos ko, siya ba may gawa nito? Takot ako, Rafi. Para niya akong papatayin kagabi kaya kanina pag alis niya, nag-impake ako agad. Ikaw lang ang una kong naisip na puntahan. Pasensya na sa abala. Anong pasensya? Dapat lang talaga na dito ka pumunta. Kapag nakita ko talaga yung Raymart na yan, tatapyasan ko talaga yan. Ang kapal ng mukha. Umamin ka. Ngayon ka lang sinaktan o ginagawa kang punching bag niyan? Hindi naman. Pero halos araw-araw. Ay, nako. Wala na akong ibang marinig sa kanya kundi malas daw ako. Bakit pa raw niya ako binalikan? Ako at si Annie daw yung pinakamalaking pagkakamali niya sa buhay. Alam mo, Rafi, okay lang na sabihan niya ako ng ganun, matatanggap ko eh. Pero yung idami niya si Annie, masakit. Para namang hindi niya anak yun. Tama na. Huwag ka na umiyak. Sige na. Hindi totoo ang mga sinabi niya. Hindi niya lang talaga nakikita kung gaano siya kaswerte sa inyong dalawa ni Annie. Alam mo, isa lang ang masasabi ko sa kanya. Isa siyang malaking tanga. Ay, naku, sayang ang luha, sayang ang ganda. Yan, ganyan. Smile, ha? Ipakita mo sa kanya kung ano yung sinayang niya. Ha? Huwag kang mag-alala. Tulad ng dati, nandito lang ako. Hindi ako papayag na kunin kanya sa akin. Over my dead gorgeous body. Ay, sandali, sino yun? Baka si Raymart yan. Baka sinundan niya ako dito. Alam niya kasing sa'yo ako pupunta eh. Oh, Diyos ko. Kumalma ka lang. Ako ang harap sa kanya. Dito ka lang. 10 oras na ng gabi, may basurero pa pala. Umalis ka na. Natapon ko na lahat ng basura kaninang umaga. Alam ko nandyan si Aileen. Sinusundo ko sila. Alam mo, Raymart, bilib na bilib ako sa'yo. Sobra. Ikaw lang nakilala kong sobrang kapal na muka. Pagkatapos mong saktan at sigaw-sigawan, susunduin mo talaga dito para kunin agad na parang bumisita lang si Aileen dito sa akin? Na parang hindi siya nagpunta dito dahil sinaktan mo? Alam mo ikaw, kung ano man problema namin, huwag kang makialam, ha? May karapatan ako sa kanila, ikaw. Sino ka ba, ha? Nakakadiri ka, malala ka pa sa basura eh. Saka lang namang bakla na may pera at nang aagaw ng pamilya. Hindi ko sila inagaw. Iniwan mo, tanga. Nung nabawi mo na, pinabayaan mo naman. At least ako, bakla may pera. Ikaw, lalaki ka nga pero nagagamit mo ba ng mabuti pagiging lalaki mo? Puro ka lang naman angas. Puro ka salita. Wala ka namang binatpat sa akin. Yabang mo Tama na nga. Ano ba? Lalabas ka rin pala pinapahirapan mo pa ako. Tara na, kunin mo na si teka, Annie. teka. Alis na tayo. Teka! Hindi ako sasama sa'yo! Ano sinasabi mo? Hindi na ako sasama sa'yo! Ayoko na, Raymart. Hata namang wala kang plano sa amin ng anak mo.
Nagawa mo kong saktan at ayokong dumating ka sa puntong si Ani na ang sasaktan mo! Alam mong lasing ako. Alam mong hindi ko sinasadya yun. Hindi na ako makikinig sa kahit anong paliwanag mo. Raymart, nakapagdesisyon na ako. At anong naging desisyon mo, ha? Mas pipiliin mo siya kaysa sa akin? Seryoso ka ba? Ginagamit mo bang utak mo? Oo! Ginagamit niya! Buti nga natauhan na siya at iniisip niyang iwan ka na eh. Sa wakas! Dahil hindi mo na nga sila nagawang buhayin, sinaktan mo pa. Alam mo pa, salamat ka eh. Hindi pulis ang nasa harapan mo ngayon. Pwede bang huwag kang makialam, ha? Napipikon na talaga ako sa'yo. Sige! Sinabi ko ng tama na eh! Umalis ka na, Raymart! Dahil kahit anong gawin mo, hindi ako sasama sa'yo! Di ako papayag. O teka, Hindi ko hahayaan na matalo Hoy, ng yan! baklang yan! Ay, ang kapal na mukha mo ah! Bitawan mo ako! Ano ba? Bigyan mo, Raymart! Ano ba? Alam mo kung kailangan na ka rin kita palas dito, gagawin ko! Sinabi kong pitawan mo! Ano ba? Ang kulit mo rin, no? Gusto mo bang Eto sa'yo! Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Bakla-bakla lang ako pero marunong ako manuntok! Subukan mo bumalik dito! Pampulis talaga kita! Pwede ka namin kasuhan, umalis ka na! Alis! Di pa tayo tapos! Ayos ka lang? Malma ka lang. Salamat, maraming salamat, Rafi. Diyos ko, wala yun. Simula ngayon, hindi na niya kayo masasaktan. Ako nang poprotekta sa'yo. Idol, pinabarangay namin noon si Raymart at pinablatter na rin dahil sa pagbabanta niya sa buhay ni Aileen. Gusto ko pa nga sanang ireklamo ito dahil sa pananakit pero pinigilan na lang ako ni Aileen. Ayaw na rin niya kasing mas lumaki pa ang gulo. Sapat na raw sa kanya na hindi na ito makakalapit pa sa kanila at nasa ligtas na kalagayan na silang mag-ina. Hanggang ngayon, nasa poder ko pa rin si Aileen. Nagtatrabaho siya sa parlor ko habang inaalagaan ko ang baby niya. Marami ang nagsasabi na dapat bayaran ako ni Aileen sa lahat ng mga ginastos ko sa kanya. Pero sinasagot ko naman sila na ang pagtulong ko sa kanila ay bukal sa loob ko. Wala akong hinihinging kapalit kahit na anumang kabayaran. Mga idol, dito ko na tatapusin ang liham ko. Maraming salamat sa pakikinig at naway nakapagbigay ito ng aral at inspirasyon sa inyong lahat. Yours truly, Rafi.